Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Benigno Santos. Inilaan ko po ang aking karera sa pagtulong sa ating mga senior citizen na magkaroon ng mas malusog at mas makabuluhang buhay. Sa loob ng mahigit 3 dekada, naging espesyalista ako sa kalusugan ng mga kalalakihan at sa sining ng magandang pagtanda. Isang pribilehiyo po para sa akin na ibahagi ang ilang kaalaman na naniniwala akong makakagawa ng tunay na pagbabago. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang isang maliit na baso ng wine o alak na wine, kapag ininom sa tamang paraan sa tamang oras, ay maaaring makatulong na maibalik ang dati ninyong tigas at maaasahang pagkalalaki na marahil ay matagal nyo nang hindi naramdaman. Hindi po ako nagsasalita tungkol sa mga tableta, bomba o kung ano-anong gimmick. Ito po ay totoo, natural at mula mismo sa karanasan ng mga kalalakihang nasa edad 70, 80 hanggang 90 anyos na nabubuhay pa rin ng may sigla pagmamahal at nakakagulat na aktibong buhay pag-ibig. Sa tagal ko bilang doktor, nakita ko kung paanong ang mga simpleng gawi na nakaugat sa tradisyon at suportado ng agham ay kayang higitan ang mga pinakabagong uso sa gamot. Narito ang interesante, habang iniisip ng marami na ang alak ay nakasisira ng performance, natuklasan ko ang isang uri ng wine at isang ritual bago matulog na kabaligtaran ang epekto. Gumagana ito kasabay ng natural na ritmo ng inyong katawan, hindi laban dito. Sa ilang sandali lang, ibabahagi ko kung paano ito gumagana, bakit ito epektibo, at anong uri ng wine ang nagbibigay ng pinakamahusay na resulta. Huwag ninyo itong palalampasin dahil ang isang ritual na ito ay maaaring magbago ng lahat. Bago tayo magpatuloy, kung hindi pa ninyo nagagawa, inaanyayahan ko kayong pindutin ang subscribe button at i-on ang bell para lagi kayong updated sa mga health insight na para mismo sa mga kalalakihang tulad ninyo. At kung tumatagos sa inyo ang mensaheng ito, i-type ang 1 sa comments. Kung hindi naman, i-type ang 0. Lagi akong nakikinig at nais kong mas mapaganda pa ang mga mensaheng ito para sa inyo. Sige po, pag-usapan na natin kung saan nagsimula ang lahat sa isang hindi malilimutang pag-uusap namin ng isang 87 anyos na lalaki sa isang tahimik na nayon sa paanan ng isang bundok, kung saan ang kanyang panggabing ritual ng pag-inom ng wine ay nagbunyag ng isang nakakagulat na susi sa pangmatagalang sigla ng kalalakihan. Ang hindi inaasahang aral. Mula sa isang 87 anyos na lalaki, nagsimula ang lahat sa isang biyahe na hindi ko pinlano. Matapos ang ilang dekada ng pagtatrabaho sa mga ospital at klinika, pagkonsulta sa mga kumpanya ng gamot, at pagsasalita sa mga medical conference, naramdaman kong pagod na ako. Kailangan ko ng bagong pananaw, isang bagay na mas malalim. Kaya nagbakasyon ako at naglakbay sa isang tahimik na rehiyon, isang lugar na hindi pa naaabot ng pagmamadali, kung saan ang mga tao ay nagbabatian pa rin sa pangalan at nauupo ng ilang oras para sa isang tasa ng kape. Isang gabi habang naglalakad ako sa mga burol, nakilala ko ang isang lalaki na magpapabago sa aking pananaw tungkol sa kalusugan ng kalalakihan magpakailanman. Ang pangalan niya ay Mateo, Lolo Mateo. Kung tawagin siya ay 87 anyos. Ang balat ay parang katad dahil sa araw.
ngunit ang mga mata niya ay kumikislap pa rin sa kapilyuhan. Namumuhay siyang mag-isa kasama ang kanyang asawa sa loob ng mahigit 8 na taon at araw-araw siyang nagtatrabaho sa ubasan sa likod ng kanilang bahay. Walang tungkod, walang nurse, walang senyales ng panghihina. May lakas sa kanya, hindi yung tipong nasusukat sa muscle, kundi yung tipong nakikita sa tindig sa boses, sa kapanatagan ng loob. Nagsalo kami sa hapunan, bagong lutong tinapay, oliba inihaw na manok, at syempre wine. Habang lumalalim ang gabi, napunta ang usapan sa buhay sa pag-ibig at sa wakas, sa isang tanong na bumabagabag sa akin. Lolo Mateo, sabi ko, pasensya na po sa tanong, pero paano po kayo nananatiling puno ng buhay, napakalakas, kahit ngayon? Tumawa siya sa paraang tanging ang mga matatanda lamang ang nakakagawa, na para bang may alam siyang hindi namin alam. Pagkatapos ay nagsalin siya ng isa pang baso ng maitim halos tinta na red wine para sa aming dalawa at sinabing ang sikreto, doktor, kaunti nito bago matulog gabi-gabi at pagmamahal. Huwag mong kalimutan ang pagmamahal. Ngumiti ako ng magalang, iniisip na ang sweet marahil ay romantiko pa nga. Ngunit hindi ito binaliwala ng pagiging doktor ko. 2 dekada akong gumagamot ng mga lalaking nasa edad 60s at 70s na nahihirapan sa pisikal, emosyonal at intimate na aspeto. At narito ang 87 anyos na ito, nagliliwanag pa rin sa lakas at init, konektado pa rin sa kanyang asawa at sinisimulan pa rin ang bawat araw ng may sigla. Ano ang nasa wine na iyon? Sa sumunod na linggo, bumisita ako sa mga lokal na ubasan, kinausap ang mga nagtatanim, at pinag-aralan ang wine mismo. Ang natuklasan ko ay kamangha-mangha. Ang wine na iniinom ni Lolo Mateo ay hindi lang basta red wine. Ito ay siksik sa tinatawag na polyphenols, mga makapangyarihang sangkap mula sa halaman na karaniwan ay nawawala na sa mga modernong wine, lalo na sa mga mass-produced. Ang mga polyphenol na ito, lalo na ang resveratrol at flavonoids, ay may kahanga-hangang epekto sa katawan. Pinapabuti nito ang sirkulasyon, binabawasan ang pamamaga, pinare-relax ang mga daluyan ng dugo, at ang pinakamahalaga para sa mga kalalakihan, pinapahusay ang produksyon ng nitric oxide. Iyan ang parehong molekula na kailangan ng inyong katawan para makamit at mapanatili ang matigas at pangmatagalang pagtayo ng ari. Pero hindi alam ni Lolo Mateo ang lahat ng iyon. Ang alam lang niya ay ang ipinamana sa kanya ng kanyang ama at ng ama nito bago pa siya, isang simpleng ritual bago matulog. Isang maliit na baso ng tamang wine, ninanamnam ng dahan-dahan bago mismo matulog. Hindi niya hinahabol ang pagkalalaki. Namumuhay siya nakaayon sa ritmo ng kanyang katawan. At sa paggawa nito, napanatili niya ang isang bagay na nawawala sa maraming lalaki habang tumatanda, hindi lang ang kanilang sexual function, kundi pati na rin ang kanilang kumpiyansa, pagkakakilanlan at ningas. Tumatak sa akin ang sandaling iyon, hindi lang dahil sa agham sa likod nito, kundi dahil sa kung gaano ito ka-natural. Walang reseta, walang pressure, puro presensya lang. At napaisip ako, gaano karaming kalalakihan ang lumalaban sa kanilang edad, sa kanilang katawan, sa kanilang mga pagnanasa, gayong marahil ang kailangan lang nila ay makinig sa karunungan ng mga nauna
na sa landas na ito, ang kwento ni Lolo Mateo ay hindi kakaiba. Sa katunayan, habang mas marami akong nilalakbay, mas marami akong pinakikinggan, mas napagtanto kong hindi siya nag-iisa. Sa iba't ibang rehiyon na kilala, sa mahabang buhay at malusog na pagtanda, nakakita ako ng parehong pattern wine, oo, pero pati na rin ang tiempo, ang ritual at ang intensyon sa likod nito. Doon ko sinimulang pagdugtungin ang mga tuldok sa pagitan ng kung ano ang iniinom niya at kung kailan niya ito iniinom. At diyan, nagiging mas interesante ang mga bagay-bagay. Dahil ano ang mangyayari kapag uminom ka ng tamang wine sa tamang oras ang katawan ay nagsisimulang gumawa ng isang pambihirang bagay. Kung narito pa rin kayo at tumatagos sa inyo ang mensaheng ito, i-type lang ang numerong 1 sa comments para malaman kong kasama ko kayo. Ngayon, magpatuloy tayo. Ang susunod kong ibabahagi ay maaaring magpabago sa inyong pananaw tungkol sa inyong katawan at kalusugan. Ang tamang agham sa likod ng bedtime wine trick. Pag-uwi ko mula sa aking paglalakbay, may isang bagay sa kwento ni Lolo Mateo na nanatili sa aking isipan. Hindi lang ito ang alindog ng kanyang pamumuhay o ang makatang paraan ng kanyang pagsasalita. Ito ay ang katotohanang nasaksihan ko mismo, ang isang buhay na halimbawa ng kung ano ang pinapangarap lamang ng karamihan sa mga lalaking nasa edad 80s, sigla koneksyon at kaginhawaan. Ngunit hindi ko ito maaaring iwanan doon. Kailangan kong maintindihan kung bakit ito gumagana. Bakit ang isang simpleng baso ng red wine na iniinom sa gabi ay lumilikha ng ganito kalalim na epekto sa mga lalaking kaedad niya. Kaya ginawa ko ang lagi kong ginagawa bilang doktor, bumaling ako sa pananaliksik. Sinuri ko ang mga medical journal, biochemical studies, clinical data, at hindi nagtagal nagsimulang umayon ang agham sa ipinakita sa akin ni Lolo Mateo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Lumalabas na ang red wine, lalo na ang ilang partikular na uri, ay mayaman sa mga compound na tinatawag na polyphenols. Hindi lang ito mga health buzzwords, ito ay makapangyarihang mga molekula na matatagpuan sa mga balat-buto at tangkay ng ubas. Kapag maayos na na-ferment ang mga maitim na pulang ubas, ang mga polyphenol na iyon ay nagiging concentrated sa wine. At kabilang sa mga ito, isa ang namumukod tangi, ang resveratrol. Ang resveratrol ay gumagana sa malalim na cellular level. Tumutulong itong paluwagin ang mga daluyan ng dugo sa pamamagitan ng pag-activate ng nitric oxide, ang mismong chemical signal na ginagamit ng inyong katawan para mag-trigger ng erection. Sinusuportahan din nito ang kalusugan ng inyong mga ugat, binabawasan ang pamamaga at tumutulong sa pag-regulate ng blood sugar, mga salik na direktang nakakaapekto sa antas ng testosterone at pangkalahatang sexual performance. Ngunit simula pa lang iyan. Mayroon ding grupo ng flavonoids sa red wine na napatunayang nakakabawas sa panganib ng erectile dysfunction ng hanggang 14% sa mga lalaking regular na kumukonsumo nito, ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition. Hindi ito mga synthetic na kemikal, ito ay natural. Gumagana ito ng naaayon sa sariling sistema ng inyong katawan, partikular na sa vascular
at hormonal systems na nagpapagana sa performance ng kalalakihan. Ngayon, ang tanong ng karamihan sa mga lalaki sa akin sa puntong ito ay, bakit wine? Bakit hindi na lang uminom ng supplement? At dito, ito nagiging kamangha-mangha. Kapag kinonsumo sa natural nitong anyo sa pamamagitan ng wine na gawa sa buong ubas, ang mga polyphenol na ito ay nakikipag-interact sa inyong laway, sa inyong digestive enzymes, maging sa inyong gut bacteria. Ang interaksyong iyon ay lumilikha ng bioavailability effect. Ibig sabihin, mas marami sa mga sustansyang ito ang kayang i-absorb at gamitin ng inyong katawan kaysa mula sa isang tableta. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang nasa wine. Ang anyo at ang tiyempo ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. At iyan ang nagdadala sa atin sa susunod na piraso ng puzzle. Bakit bago matulog, habang binabasa ko ang data tungkol sa circadian rhythms at hormone cycles, nalaman kong ang produksyon ng testosterone ay tumataas sa mga unang yugto ng pagtulog, partikular na sa deep sleep. Iyon din ang oras na bumababa ang inyong blood pressure at ang inyong nervous system ay pumapasok sa parasympathetic state, ang tinatawag na rest and repair mode. Critical ito dahil kung magpapasok ka ng maliit na halaga ng polyphenol-rich red wine sa loob ng pre-sleep window na iyon, maaari nitong suportahan ang antas ng nitric oxide sa eksaktong oras na handa ang inyong katawan na mag-rebuild, mag-restore at mag-rejuvenate. Hindi ito tungkol sa alak. Ito ay tungkol sa paghahanda sa inyong katawan na magpagaling at palakasin ang sarili nito kapag natural itong handa. Siyempre, ang moderasyon ang lahat. Isang baso, mga 150 ml. Hindi 2, hindi 3. Ang labis na alak ay tiyak na magpapawalang bisa sa mga benepisyo. Ngunit ang tamang wine sa tamang dami na ininom sa tamang oras ay maaaring magbukas ng isang bagay na makapangyarihan. At nasaksihan ko ito mismo. Isa sa aking mga pasyente, si Mang Nestor, 68 anyos, ay nag-aalinlangan. Mahigit isang dekada na siyang nakararanas ng mga problema sa performance at pagod na siyang biguin ang sarili at ang kanyang partner. Ipinaliwanag ko ang agham, hinikayat siyang subukan ang 2 linggong bedtime wine ritual at lingguhan kaming nag-check-in. Pagkatapos lamang ng 10 araw, sinabi niya sa akin, "Doc, hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag, pero mas bata ang pakiramdam ko. Para bang may naalala ang katawan kong nakalimutan na nito." Tumatak iyon sa akin dahil iyon mismo ang ginagawa ng ritual na ito. Tinutulungan nito ang katawan na alalahanin ang natural nitong ritmo, ang natural nitong lakas. Ngunit narito ang pinakanakakagulat na bahagi sa lahat. Ano ang mangyayari kapag isinabay mo ang wine ritual na ito sa tamang uri ng wine? Isa na napatunayan ng agham na na nagtataglay ng pinakamataas na antas ng mga compound na nagpapalakas ng performance. Doon nagsisimula ang tunay na transformasyon. Bakit mahalaga ang tiyempo, the bedtime effect? Mayroong isang bagay tungkol sa gabi na karamihan sa mga tao ay hindi napapansin, lalo na pagdating sa kalusugan. Iniisip natin ang oras ng pagtulog bilang pagtatapos ng araw, ang sandali kung kailan humihinto ang lahat. Ngunit sa katotohanan, ang oras ng pagtulog ay kung kailan nagsisimula ang pinakamahalagang internal na gawain
ng inyong katawan. Ang tahimik na espasyong iyon sa pagitan ng pagpatay ng ilaw at malalim na pagtulog ay kung kailan nag-aayos ang mga sistema, nagre-regulate ang mga hormone at nagre-regenerate ang mga cell. At para sa mga kalalakihan, lalo na sa ating mga lampas sa 60 anyos, ito ay isang pagkakataon na hindi natin maaaring palampasin. Naaalala ko ang isang pasyente ko, si Mang Cesar. Siya ay 73 anyos, biyudo ng ilang taon at kakakilala lang ng bago. Hindi siya naghahanap ng himala. Sinabi niya sa akin, "Doc, gusto ko lang maramdaman ulit na ako ito. Hindi yung 20, hindi 30, kundi isang lalaki na kayang tumayo ng tuwid at maging malapit sa isang tao nang walang agam-agam." Tumatak sa akin ang katapatang iyon at alam kong ang sagot para kay Mang Cesar ay wala sa mga reseta. Nasa pagtulong ito sa kanyang katawan na matuklasang muli ang ritmo nito. Doon kami nag-usap tungkol sa oras ng pagtulog. Alam nyo, ang pag-inom ng tamang uri ng red wine bago matulog ay hindi lang nagpaparelaksa sa inyo. Sinusuportahan talaga nito ang natural na proseso ng inyong katawan habang kayo'y natutulog. At para sa mga kalalakihang nakakaranas ng mababang enerhiya, mahinang sirkulasyon, o mga issue sa performance, ang tiyempong ito ang lahat. Narito kung bakit. Mga 90 minuto pagkatapos ninyong makatulog, pumapasok ang inyong katawan sa unang cycle ng deep sleep. Ito ang panahon kung kailan nagiging aktibo ang inyong pituitary gland, naglalabas ng mga hormone tulad ng testosterone at growth hormone na parehong mahalaga para sa pagpapanatili ng sexual function, lakas ng kalamnan at pangkalahatang sigla. Ito rin ang oras kung kailan bumababa ang inyong blood pressure, bumabagal ang tibok ng puso, at bumubukas ang inyong mga daluyan ng dugo na lumilikha ng perpektong kondisyon para sa paggaling at pagbabagong lakas. Sa pamamagitan ng pag-inom ng isang baso ng polyphenol-rich wine, mga 30 hanggang 60 minuto bago matulog, inihahanda ninyo ang inyong sistema para sa eksaktong sandaling ito. Ang mga compound sa wine, lalo na ang resveratrol at flavonoids, ay sumusuporta sa vascular flexibility at nagpapahusay sa paglabas ng nitric oxide, isang kritikal na molekula para sa daloy ng dugo. Kapag tama ang tiempo, ang ritual na ito ay nagsisilbing banayad na panimula para sa mga sistemang namamahala sa performance ng kalalakihan. Hindi ninyo pinipilit ang katawan. Nakikiayon kayo rito. Mayroon ding psikolohikal na benepisyo. Madalas minamaliit ng mga kalalakihan ang papel na ginagampanan ng pagre-relax sa pisikal na performance. Ang stress ay isang tahimik na mamamatay tao ng erections, pagnanasa at kumpiyansa. Ngunit mayroong isang bagay na nakakakalma, halos ritualistiko, sa pagtatapos ng inyong araw sa isang mainit-init na baso ng red wine. Ang amoy, ang lasa, ang kilos ng pagbagal, lahat ng ito ay nagsasabi sa inyong nervous system na ligtas nang bumitaw. At doon, nagsisimulang gumana ang katawan para sa inyo, hindi laban sa inyo. Sinimulan ni Mang Cesar ang panggabing routine na ito at sinabi sa akin, pagkatapos lamang ng 1 linggo, mas malalim ang tulog ko. Gumigising ako ng may enerhiya. Pero, higit sa lahat, hindi ko na nararamdamang sira ako.
Iyan ang nais kong maramdaman ng bawat lalaki na para bang kabilang pa rin siya sa sarili niyang balat. Hindi ito tungkol sa paghahabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagbawi ng balanse. Ngayon, kailangan kong sabihin ito nang malinaw. Gumagana lamang ito kapag ang wine ay dry at mayaman sa natural na polyphenols at kapag ito ay kinonsumo ng katamtaman. Mga 150 ml lamang. Ang sobrang pag-inom o pagpili ng matatamis na wine na may mga additives ay mas makakasama kaysa makakabuti. Ngunit kapag ginamit ng may intensyon, ang bedtime wine trick na ito ay nagiging isang makapangyarihang kakampi sa inyong kalusugan habang kayo'y tumatanda. At hindi lang ito theoretical. Nakakita kami ng sunod-sunod na pag-aaral na nagpapakita ng koneksyon sa pagitan ng panggabing wine rituals, pinabuting kalidad ng pagtulog, at mas mahusay na hormonal balance sa mga matatanda. Ito ay sinaunang karunungan na ngayon ay suportado na ng agham. Hindi lang ito isang baso ng wine. Ito ay isang senyales sa inyong katawan na maaaring magsimula na ang paggaling, pagbawi at pagpapalakas. Ito ay isang pagbabago mula sa pakikipaglaban sa pagtanda patungo sa pakikiayon dito. Ngunit narito ang tanong na pinakamahalaga ngayon: anong uri ng wine ang pinakamahusay? Dahil hindi lahat ng red wine ay nilikhang pantay-pantay. Sa katunayan, isang uri ng wine na madalas hindi napapansin sa mga tindahan ang nagtataglay ng pinakamataas na konsentrasyon ng mga polyphenol na nagpapalakas ng performance sa lahat. At kapag nalaman ninyo kung ano ito, hindi na ninyo titingnan ang inyong panggabing baso sa parehong paraan muli. Paano ito gawin ng tama? Ang step-by-step na ritual, ilang dekada kong pinag-aralan kung ano ang nakakatulong sa mga kalalakihan na umunlad habang sila'y tumatanda. Hindi lang para mabuhay, kundi para tunay na umunlad. At natutunan ko na hindi lang ito tungkol sa kaalaman. Ito ay tungkol sa pagkilos. Ito ay tungkol sa routine. Ang pagkakaiba ng alam at ginagawa ay ang ritual. Kaya naman nais kong ibahagi sa inyo kung paano eksaktong gawin ang bedtime wine trick na ito sa tamang paraan. Alam nyo, noong una kong sinimulang kausapin ang aking mga pasyente tungkol dito, nakakuha ako ng pinaghalong pananabik at pag-aalinlangan. Ang ilan ay handang subukan ang anumang bagay para muling maramdaman ang koneksyon sa kanilang katawan. Ang iba naman ay nag-aalala na baka isa lang itong panandaliang health trend. Ngunit sinabi ko sa kanila, ang sasabihin ko sa inyo ngayon, hindi ito tungkol sa pagpapakasaya. Ito ay tungkol sa intensyon. At kapag ginawa ng maayos ang simpleng gawaing ito, ay maaaring magkaroon ng hindi kapanipaniwalang epekto, hindi lang sa pisikal na performance, kundi pati na rin sa kumpiyansa sa pagtulog at sa pangkalahatang kagalingan. Kaya narito kung paano ito gagawin. Una, kailangan ninyong pumili ng tamang uri ng wine. Hindi ito tungkol sa mamahaling bote o magagarang etiketa. Sa katunayan, ang mga wine na pinakamahusay ay madalas simple rustiko at mayaman sa mga compound na kailangan ng inyong katawan. Maghanap ng mga dry red wine, malalim at maitim ang kulay. Ang mga wine tulad ng Nero d'Avola mula sa Sicily, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir o Malbec ay natural na mas mataas
sa polyphenols, partikular na sa resveratrol at flavonoids. Iwasan ang matatamis na wine o anumang may etiketang blend na may dagdag na asukal. Ang gusto ninyo ay purong-puro malinis at sagana sa mga bahagi ng ubas na sumusuporta sa daloy ng dugo at kalusugan ng hormones. Pangalawa, panatilihing katamtaman ang porisyon, mga 150 ml. Katumbas iyan ng halos kalahati ng karaniwang baso ng wine. Iyon lang. Kapag sumobra pa riyan ang alak, ay maaaring magkaroon ng kabaligtarang epekto. Tandaan, ang layunin ay hindi malasing. Ito ay para magbigay sustansya. Ang sobrang alak ay maaaring makagambala sa inyong pagtulog, makapag-stress sa inyong atay, at makasagabal sa produksyon ng hormone. Ngunit ang tamang dami lamang na ininom ng may pag-iingat ay maaaring kumilos na parang banayad na switch na nagbubukas sa natural na sistema ng pagpapagaling ng inyong katawan. Pangatlo, mahalaga ang tiyempo. Ang ideal na oras ay sa pagitan ng 30 hanggang 60 minuto bago matulog. Nagbibigay iyon ng oras sa inyong katawan para ma-absorb ang mga polyphenol, simulan ang digestion at lumipat sa isang relaxed parasympathetic state. Ang perpektong setup para sa malalim at nakapagpapanumbalik na tulog. Isabay ito sa isang magaan at masustansyang hapunan. Ang pagkain na may good fats tulad ng olive oil o ilang mani ay makakatulong mapahusay ang absorption. Pagkatapos, hayaan ang wine na maging huling nota ng inyong araw. Walang mga screen, walang balita, puro kalma lang. At panghuli, huwag ituring itong isang magic bullet. Isipin ito bilang bahagi ng isang mas malaking ritmo. Kung maaari, maglakad-lakad ng kaunti pagkatapos ng hapunan. Mag-inat, huminga, maging present. Ipaalam sa inyong katawan na ligtas itong magpahinga, magbukas at magpanumbalik ng sarili. Itong pakiramdam ng kalmado at kontrol ang tunay na nagtatakda ng pundasyon para sa malusog na daloy ng dugo, balanse sa hormone, at mas malakas na tugon kapag dumating ang intimacy. Naaalala ko ang isang lalaki, si Mang Rodel, 69 anyos. Matagal na siyang hindi kasing sa sarili. Sinabi niya sa akin, "Doc Ben, hindi ko na alam kung sino dapat ako. Pakiramdam ko na wala ang papel ko bilang asawa." Pinag-usapan namin ang ritual na ito at nangako siyang susubukan ito sa loob lamang ng 2 linggo. Nang makita ko siyang muli, nagbago ang kanyang tindig, mas matatag ang kanyang tono. Sabi niya, hindi lang ito tungkol sa wine duck, tungkol ito sa paggawa ng isang bagay para sa sarili ko gabi-gabi na nagsasabi sa katawan at isip ko na narito pa rin ako. Iyan ang kapangyarihan ng ritual. Ibinabalik ka nito sa iyong sarili. Hindi ito tungkol sa paghahabol sa kung sino ka dati. Ito ay tungkol sa pagyakap sa kung sino ka pa rin at kung ano pa ang kaya mong maging. Ngunit narito ang isang bagay na maaaring ikagulat ninyo kahit na sundin ninyo ng perpekto ang ritual. Hindi lahat ng wine ay magbibigay sa inyo ng parehong resulta. Mayroong isang partikular na uri isa na tahimik na ginagamit sa loob ng maraming siglo na nagtataglay ng pinakamataas na konsentrasyon ng pinakamabibisang natural na sangkap na nagpapalakas sa kalalakihan. At sa susunod na seksyon,
ipapakita ko sa inyo kung ano mismo ito, saan ito mahahanap, at bakit ito maaaring ang nawawalang piraso na matagal nyo nang hinahanap. Mga totoong kwento mula sa aking mga pasyente, isa sa pinakamalalaking karangalan sa aking karera ay hindi nagmula sa mga medical award o nailathalang pag-aaral. Nagmula ito sa mga kwentong ibinahagi sa akin ng mga kalalakihan sa likod ng mga saradong pinto. Tapat na mga kwento tahimik na mga pag-amin, mga tagumpay sa huling yugto ng buhay. Paulit-ulit nilang ipinapaalala sa akin na ang kalusugan ay hindi tungkol sa paghahabol sa perpeksyon. Ito ay tungkol sa pagbawi ng koneksyon sa iyong sarili, sa iyong partner, sa uri ng lalaki na gusto mo pa ring maging. Naaalala ko ang isang lalaking nagngangalang Mang Hernan. Siya ay 74 anyos nang pumunta siya sa akin, isang matangkad, mabait na lalaki na dating nagsilbi sa Navy at ngayon ay ginugugol ang kanyang mga araw sa pag-aalaga ng kanyang hardin at pagbabasa ng mga lumang nobela tungkol sa giyera. Ngunit sa ilalim ng kalmadong panlabas na anyo, dala niya ang isang tahimik na pagkadismaya. Sinabi niya sa akin, "Doc, hindi ko kailangang maging Superman. Gusto ko lang maramdaman na karapat-dapat pa rin ako sa yakap ng misis ko." Tumagos iyon sa akin. Hindi siya humihingi ng himala. Hindi niya sinusubukang buhayin muli ang kanyang kabataan. Gusto lang niyang maramdaman na asawa pa rin siya, lalaki pa rin buo. Pinag-usapan namin ang kanyang pamumuhay, diyeta, pagtulog, at kalaunan. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa bedtime wine ritual. Noong una, tumawa siya. "Sinasabi mo bang aayusin ng wine ito?" Ngumiti ako at sinasabi kong maaaring makatulong ito sa iyong katawan na alalahanin ang alam na nitong gawin. Sinubukan ito ni Mang Hernan. Pumili siya ng isang rich dry na Cabernet at nangako sa isang baso bawat gabi, wala nang iba pa. Pinabagal niya ang kanyang mga gabi. Naglakad siya pagkatapos ng hapunan. Muli siyang umupo kasama ang kanyang asawa sa beranda kung saan dati silang gumugugol ng maraming oras bago naging abala ang buhay. 2 linggo makalipas, bumalik siya sa aking opisina at hindi ko malilimutan ang tingin sa kanyang mga mata, kalmado, tiyak mayabang. "Hindi lang ito gumagana," sabi niya. "May ibinalik ito na akala ko'y nawala na ng tuluyan." At hindi nag-iisa si Mang Hernan. Nakita ko ang kwentong ito na naganap sa 12-12 ng iba't ibang paraan. Isang retiradong bumbero sa kanyang late 60s, si Mang Lito, na nagsabing ang ritual na ito ay nagparamdam sa kanya na grounded sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Isang byudo si Mang Elias na kakakilala lang ulit at gustong maging kumpiyansa bago gawin ang susunod na hakbang. Isang mag-asawa sa kanilang 80s, sina Lolo Cardo at Lola Pining, na simpleng gustong magyakapan muli at maramdaman ang init, hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Sila ay mga totoong lalaki, may totoong buhay, totoong puso. At lahat sila ay natuklasan na hindi pa huli. Para maging maganda ang pakiramdam sa sariling balat, hindi pa huli para muling gisingin ang iyong enerhiya, iyong pagnanasa, iyong pakiramdam ng presensya. At naniniwala ako na iyan ang bahaging karamihan sa mga tao ay hindi napapansin. Iniisip nila na ito ay tungkol lamang sa funksyon, kung kaya mo bang mag-perform
o hindi. Ngunit mas malalim pa ito roon. Ito ay tungkol sa pagbawi ng ahensya, tungkol sa hindi pagpayag na tahimik na isara ng edad ang kurtina sa iyong pagkalalaki, tungkol sa pagtangging maniwala na ang pinakamagagandang araw ay nasa likuran mo na. Kapag ang isang lalaki ay naglalaan ng oras para sa sarili kahit sa maliit na paraan, isang tahimik na baso ng wine, isang sandali ng katahimikan, isang gabi ng walang patid na tulog, nagsisimulang tumugon ang kanyang katawan. Mas gumaganda ang daloy ng dugo, lumalalim ang tulog, nabubuo ang kumpiyansa. At sa susunod na mangyari, ang intimacy, hindi ito nagmumula sa pressure o performance, kundi mula sa kapayapaan, mula sa presensya, mula sa tunay na koneksyon. Iyan ang itinuro sa akin ng mga lalaking ito. Iyan ang gusto ko para sa bawat lalaking nakikinig dito ngayon. Dahil kapag sinimulan mong ipakita ang sarili mo para sa iyong sarili, may nagbabago. Humihina ang takot, nagre-relax ang katawan, at nagsisimula kang maalala, hindi ka palampas sa iyong kasibulan. Nasa bago kang yugto. Ngayon, gaano man kapangyarihan ang lahat ng ito, simula pa lang ito. Dahil ang susunod kong ibabahagi ay ang mas malalim na aral, ang katotohanan sa buhay na ipinakita sa akin ni Lolo Mateo Mang Hernan at marami pang iba, na ang tunay na lakas ng lalaki ay hindi lang nagmumula sa kung ano ang inilalagay mo sa iyong katawan. Nagmumula ito sa karunungan, ritmo at mindset na dala mo sa bawat araw. At kapag naunawaan mo iyan, lahat ng iba pa ay nagiging posible. Ang mas malaking aral mula sa mga nakatatanda para sa iyo. Mayroong isang sandali sa buhay ng bawat lalaki kung kailan titingin siya sa salamin at hindi lubos na makikilala ang refleksyon na nakatitig pabalik. Hindi dahil sa mga kulubot o puting buhok. Matatanggap natin iyon. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang tahimik na tanong na lumilitaw sa ilalim ng balat. Ako pa rin ba ang dating ako? Narinig ko ang tanong na iyon na binigkas sa napakaraming paraan sa paglipas ng mga taon at hindi palaging malakas. Minsan lumilitaw ito sa tindig ng isang lalaki. Minsan ito ay nakabaon sa ilalim ng isang biro. Minsan ito ay nasa katahimikan sa pagitan ng mga salita sa paraan ng pag-iwas ng isang lalaki na pag-usapan ang intimacy o pagpapanggap na hindi niya ito namimiss. Ngunit gusto kong sabihin sa inyo ang isang bagay na natutunan ko mula sa pinakamatatanda, pinakamalalakas na lalaking nagkaroon ako ng pribilehiyong makilala. Hindi lang sa mga klinika o ospital, kundi sa maliliit na bayan, malalayong nayon, at tahimik na mga sala na puno ng amoy, ng lutong bahay at lumang alaala. Ang ipinakita nila sa akin ay ito ang tunay na lakas ng lalaki, ay hindi tungkol sa pananatiling bata. Ito ay tungkol sa pananatili sa ritmo. Sa isang malayong nayon, sa paanan ng bundayin ng bundok dito sa atin, nakita ko ito sa paraan ng pagtitipon ng mga kalalakihan sa dapit hapon, hindi para magmadali, kundi para magtagal, tumawa dahan-dahang humigop ng kanilang wine ng may presensya. Sa ibang lalawigan, nakilala ko ang isang 83 taong gulang na magsasaka na naniniwalang ang pinakamahimbing niyang tulog ay dumarating pagkatapos maupo sa beranda kasama ang kanyang asawa, pagmasdan ang pagdilim ng langit
at magbahagi ng isang baso ng red wine. At sa isang maliit na komunidad, nakausap ko ang isang retiradong mekaniko na nagsabing, "Doc, kapag huminto ako sa pakikipaglaban sa edad ko at nagsimulang makipagtulungan dito, mas malakas pa nga ang pakiramdam ko." Yan ang karaniwang hibla, hindi pagtutol, hindi pagtanggi, hindi mga tableta, hindi mga patch, hindi mga mabilisang lunas, kundi ritmo. Pagbagal ng sapat para pakinggan kung ano ang sinasabi ng iyong katawan. Pakikiayon dito sa halip na magmadali o pilitin itong maging isang bagay na hindi na ito. May dignidad doon, may kapayapaan, at mayroon ding kapangyarihan. Ang bedtime wine ritual ay hindi mahika, ngunit ito ay simbolo ng isang bagay na mas malaki, isang maliit na pang-araw-araw na pagpili na nagsasabing, "Pinapahalagahan ko ang katawan kong ito. Iginagalang ko ang yugtong ito ng buhay. At narito pa rin ako, namumuhay ng lubos." Dahil ang intimacy sa edad na ito ay hindi tungkol sa performance. Ito ay tungkol sa presensya. Hindi ito tungkol sa pagpapatunay ng anuman. Ito ay tungkol sa pagkonekta. Sa iyong partner, oo, ngunit una sa iyong sarili. Ang paraan ng iyong pakiramdam kapag humihinga ka ng malalim, kapag ang iyong dugo ay dumadaloy ng maayos, kapag sa wakas ay nararamdaman ng iyong katawan na gumagana ito kasama mo sa halip na laban sa iyo. Kapag nangyari ang pagbabagong iyon, at nakita ko itong nangyari sa mga lalaki mula 60 hanggang 90, magsisimula kang tumayo ng iba. Mas malalim kang magpapahinga. Titingin ka sa salamin at bagamat maaaring hindi mo makita ang lalaking dati ka, sisimulan mong makita ang lalaking ikaw ngayon. At iyon ay isang bagay na karapat-dapat parangalan. Kaya kung pakiramdam ninyo ay nawalan kayo ng koneksyon sa inyong katawan, hindi sigurado sa inyong susunod na kabanata o tahimik na nag-aalala na ang inyong pinakamagagandang araw ay nasa likuran na ninyo, gusto kong alalahanin ninyo ito. Hindi pa kayo tapos. Nakikinig pa rin ang inyong katawan. At kahit ang pinakamaliit na ritual na ginawa ng may pag-iingat, may pagmamahal, may intensyon, ay makakatulong na mabuksan ang uri ng lakas na hindi kumukupas sa edad. Ito para sa akin ang pinakamakapangyarihang aral na ipinamana ng mga nakatatanda, na ang pagtanda ay hindi isang paghina. Ito ay isang pagbabalik. Isang pagbabalik sa pagiging simple sa kahulugan sa koneksyon. At kung handa kayong makinig, tutugon ang inyong katawan. Maaaring hindi ito umuungal tulad ng dati, ngunit magsasalita ito. At kapag ginawa nito, maaari ka pa rin nitong sorpresahin. Ngayon, habang pinagsasama-sama natin ang lahat ng ito, may isa pa akong piraso na nais kong ibahagi sa inyo. Ito ang bahaging nag-uugnay sa buong paglalakbay na ito sa isang bagay na maaari ninyong simulang ilapat ngayong gabi, isang bagay na maaari ninyong kapitan hindi lamang para sa mas mabuting kalusugan, kundi para sa mas mabuting buhay. At kapag narinig ninyo ito, mauunawaan ninyo kung bakit nagtagal ang ritual na ito sa loob ng maraming henerasyon. Iuwi na natin ito. Konklusyon, pagsasama-sama ng lahat. Kung umabot kayo hanggang dito, nais ko kayong pasalamatan. Hindi lang sa pakikinig, kundi sa pagiging bukas. Bukas na matuto magnilay
at marahil ay muling isipin kung ano ang maaaring maging hitsura ng pagtanda para sa isang lalaki. Dahil ang pinag-usapan natin dito ay hindi lang tungkol sa isang baso ng wine. Ito ay tungkol sa pagbawi sa bahagi ng inyong sarili na nais pa ring makaramdam na buhay, malakas at konektado. Sinimulan natin ang paglalakbay na ito sa isang simple, halos hindi kapani-paniwalang ideya na ang isang panggabing baso ng tamang wine ay makakatulong sa inyong tumigas at manatiling matigas. At bagamat maaaring parang gimmick ito noong una, sana ngayon ay nauunawaan na ninyo na hindi ito tungkol sa wine lamang. Ito ay tungkol sa kung ano ang kinakatawan nito. Tiningnan natin ang agham ang biyolohiya kung paano sinusuportahan ng polyphenols, lalo na ng resveratrol, ang malusog na daloy ng dugo, balanse sa hormone, at paglabas ng nitric oxide. Ginalugad natin kung bakit mahalaga ang tiyempo at kung paanong ang tahimik na oras na iyon bago matulog ang pinakamakapangyarihang pagkakataon na mayroon kayo para suportahan ang produksyon ng testosterone, pag-aayos ng vascular, at malalim na kapagpapanumbalik na tulog. Pinag-usapan natin kung paano pumili ng tamang wine, paano ito inumin ng maayos, at kung bakit kahit ang pinakamaliit na ritual na ginagawa ng tuloy-tuloy at may intensyon ay maaaring makagawa ng makabuluhang pagkakaiba. At marahil ang pinakamahalaga sa lahat narinig natin mula sa mga totoong lalaki. Mga lalaking nakipaglaban sa mga pagdududa, pagkadismaya at distansya sa kanilang mga relasyon na nakahanap ng paraan upang muling kumonekta sa kanilang katawan, sa kanilang mga partner at sa kanilang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng isang simpleng panggabing gawain. Mga lalaking tulad nina Mang Hernan, Mang Cesar, at marami pang iba na handang magdahan-dahan ng sapat para hayaan ang kanilang katawan na alalahanin kung ano ang idinisenyo nitong gawin. Bilang isang doktor, lagi akong naniniwala sa agham. Ngunit pagkatapos makipagtulungan sa libu-libong kalalakihan, mayroon pa akong isang bagay na pinaniniwalaan ng kasing lalim ang ritmo. At iyan talaga ang tungkol sa ritual na ito. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa ritmo kasama ang iyong katawan, iyong mga pangangailangan, at iyong mga pagnanasa. Hindi pagtulak laban sa oras, kundi pagkilos kasabay nito. Ang pagbabagong iyon ay maaaring magbago ng lahat. Alam ko kung ano ang pakiramdam na may pumapasok na tanong sa loob. Ganito na lang ba talaga ngayon? Nasa likuran ko na ba ang pinakamaganda? At narito ako para sabihin sa inyo sa lahat ng aking nakita na hindi pa tapos. Hindi pa kayo tapos. Hindi tumigil sa pakikinig ang inyong katawan. Naghihintay lang ito na salubungin ninyo ito sa gitna. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagsuko sa intimacy. Hindi ito nangangahulugang pagsuko sa koneksyon, haplos pagnanasa o dangal. Nangangahulugan lamang ito ng paghahanap ng mga bagong paraan upang suportahan ang mga bagay na iyon. Mga paraang natural, sustainable, banayad at totoo. Hindi ninyo kailangang maging ibang tao para muling maramdamang buo. Hindi ninyo kailangang pumunta sa mga sukdulan. Ang kailangan nyo lang ay kaunting pagiging consistent, kaunting kuryosidad, at ang tapang na subukan ang isang bagay na iba, isang bagay na mas mabagal, isang bagay
na mas malalim. Iyan ang bedtime wine ritual na ito, isang maliit na pagkilos ng paggalang sa sarili, isang sandali ng presensya, isang hakbang patungo sa kaayusan. At naniniwala ako ng tunay na maaari itong maging simula ng isang bagay na mas malaki para sa inyo. Kaya ngayong gabi, inaanyayahan ko kayong magsalin ng ganyang baso. Gawin itong makabuluhan. Hayaan itong maging isang sandali para huminga ng maluwag, para bitawan ang pressure, para patahimikin ang ingay, at para alalahanin na ang lalaking kayo ngayon ay karapat-dapat pa rin sa lakas, may kakayahan pa ring magmahal, at buhay na buhay pa rin. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay na aking natutunan. Ang inyong kalusugan at sigla ay hindi nauubos na yaman na basta na lang kumakaunti habang tumatanda. Ang mga ito ay kakayahan na maaaring alagaan at buhayin muli sa pamamagitan ng pakikiisa sa natural na ritmo at karunungan ng inyong katawan. Ito ay tungkol sa pakikipagtulungan sa inyong edad, hindi sa pakikipaglaban dito. Ang pinakamaliit na sinasadyang pagkilos na inuulit ng may pag-iingat ay maaaring humantong sa malalim na pagbabago sa kagalingan. Ano po ang inyong masasabi sa ganitong paraan? Mayroon ba kayong mga natuklasang ritual na nakatulong sa inyo para maging mas masigla habang kayo'y nagkakaedad? Pakibahagi naman po ang inyong mga karanasan sa comments sa ibaba. Ang inyong karunungan ay maaaring makatulong sa ibang Ginoo sa kanilang paglalakbay. Kung nakita ninyong makakatulong ang impormasyong ito, hinihikayat ko kayong ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, kapatid, o sino mang lalaki sa inyong buhay na sa tingin ninyo ay makikinabang sa mensaheng ito. Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa malusog na pagtanda at sigla ng kalalakihan, patuloy po kayong sumubaybay.